let's start with the introductions. My name is Jello. Jello ba talaga ang pangalan mo o nickname lang yan? Singit ni Jeanette sa pakikipagkilala sa kanya ng damuhong lalaki. It doesn't sound professional to me. Look who's talking, tiimbagang nasambit na naman ni Jello. Sino bang sumugod dito at walang kahihiyang nagdedeman ng refund ng deal na hindi naman sa kanya? Hindi niya nagawang magsalita. Nasopla siya ng walang ya. Isa pa, hindi niya magagawang mga tuwiran dahil siya naman talaga ang mali. Nakumpirma na ang pinsan niya at siya lang naman itong may hidden agenda na sinulusulan si Beatrice. Sayang at hindi niya nakausap o nakadaupang balad man lang ang totoong pakay. So, ano ba ang hindi mo nagustuhan sa policy folder ni Miss Velez? Tanong ni Jello. Naiinis na hinanap ni Janet ang binata. Noon lang niya muling nahagip ang sariling pride. I Miss Velez. Also, okay, sabi nitong tumaas ang mga kilay sa paraang naghihintay ng sagot sa tanong nito. Yung loan something, bakit ganun? Pera naman niya ang hihiramin. Tapos siya pa ang magbabayad ng interes. Kung sa bangko yun ilalagay, malamang na umanak pa yun ng malaki. Kaya nga, naimbento ang salitang loan. Utang yun. Na may interes syempre. Kung hindi magpapatong ng interes ang lifesavers sa hihiramin pera, para lang nagluloko ang kumpanya. Sana matagal na itong nagsara. Kung hindi, magpapatong ng interes. Mahinahon ng paliwanag ni Jello. Pero pera yun ng kliyente. Bakit kailangan pang patungan ng interes? Sabi nyo, ipon ang pera na ipinapasok ng mga kliyente rito. Kapag ba nag-iipon ka at hihiramin mo sa alkansya mo ang ipon, dapat na may patong kapag isinaruli mo na ang pera mo. Patong na magiging invisible na kapag inihulog na sa alkansya, pag-uusisa ni Janet. Ngumiti si Jello at hindi niya inaasahan na magre-react ng kakaibang kanyang dibdib sa simpleng ngiting yun ng binata. Oo, simple man ang ngiti pero kampante naman. Siya na para sa kanya yun, hindi para sa ibang babae. Kapag ba ang nag-ipon ka at binasag mo na ang piggy bank, kahit hindi pa puno, makakapag-ipon ka pa uli roon? Tanong ni Jello sa kanya. Napailing si Janet. Hindi niya mahanap ang sariling boses at wala na siyang ibang gustong gawin ng mga sandaling yun kundi magpag-aralan ng mukha ng Hudyo. Gwapo yun talaga. If Kelvin looked handsome from every angle, then Jello was also handsome, but in a different way. May sariling angking karisma si Jello na taglay nitong kagwapuhan. Si Kelvin ay professional type at si Jello naman ay serious type. At aaminin niya isang weakness niya sa mga lalaki ang seryoso ang dating. Exactly, bulalas ni Jello na nagpabalik sa kanya pag-iisip ng kung ano-ano. Bakit nga ba niya pinagkukumpara ang dalawang lalaki? Wala siyang pakialam kay Jello. Kay Kelvin was her only business here. Ang ibig sabihin ng loan thing sa policy namin, pera ng kumpanya ang ipapahiram ni kliyente, hindi na mismong ipon ng kliyente. Magiging collateral lang ang ipon at hindi yun mapapakialaman. Kaya nga doon ibabase ang halaga ng pwedeng i-loan ng kliyente. Hindi makapangatwira si Janet at napatitig lang siya sa kumikibot-kibot na labi ni Jello habang nagsasalita ito. Wala naman na siyang pakialam sa sinasabi ng binata. Si Kelvin lang ang pakay niya at ang glossy lips nito, shit. Bakit parang mas maganda pa ang labi ni Jello sa kanya? Wala sa loob na naidampi ni Janet ang dalawang daliri sa sariling mga labi para siguraduhin mali ang kanyang nararamdaman. Para kasing nakadama siya bigla ng panunuyo yun para siyang nauuhaw. What's the matter, Miss Velez? Tanong sa kanya ni Jello. Gusto niyang pukpukin ang sariling ulo. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Kung ano-anong inaatupag ng utak niya samantalang nag-uusap na nga pala sila. Wala bang free mineral water dito? Nakakauhaw. Nag-iwas siya ng paningin.
Baka kasi may iba pa itong mabasa sa kanya, mabus pa ang husto ang ego nito. Narinig niyang tumawag ng isang staff si Jello at humingi ng mineral water. Ilang sandali pa ay may 2 bote na ng tubig sa harapan nila. Mabilis na hinagip ni Janet ang isa at uminom. Baka mabawasan yun ang nararamdaman niyang uhaw, pero hindi napawi ng tubig ang kanyang nararamdaman. May iba siyang gustong inumin. Lantakin. Ang glossy talaga ng lips niya. Nagli-lip shiner siguro siya. Ano kayang brand? Anong brand ng lip gloss mo? Hindi napigilan tanong niya. Excuse me, naiinsultong tanong ni Jello. Kasi, bakit ang moist? Oy, kabaro ka ba namin? Tuluyan nagdilim ang mukha ni Jello dahil sa kaprangkahan niya. I'm not gay. Mahinang angil nito. Okay, nagtatanong lang seryoso masyado. Uminom siya muli ng tubig at napakagat labi habang hindi maiwasang mapatingin sa mga labi ng kaharap. Hindi nakaligtas sa kanya ang biglang pagkuha ng mga iyon sa anyo ng malapad ng ngiti. I'm sorry to disappoint you pero hindi ako nagli-lip gloss. It's natural. Sabi nito at binasa ng dila ang mga labi. For real? Ngali-ngali niyang abutin ang mga labi nito at pasadahan ng mga daliri. She even began to imagine what his lip might feel like against her. This is crazy. Pabiglang angin ni Janet sa sarili. Ha? Nagtatakang tanong ni Jello. Nagulat yata ito sa biglang outburst niya. Oh my God, I'm dead. Hindi niya lubos akalain na nagiging makumundo na pala siya. Bakit pa niya hinahayaan ang sarili na maakit at madistract sa mga labing yun? Ang ibig ko sabihin, malaking kalokohan nga ang ginawa namin pagsugod dito. Anyway, pwede na ba kaming umalis? May pupuntahan pa kasi ako. Nagmamadaling kinuha niya ang bag na nasa ibabaw ng desk at sinabayan ng tayo. Do you still have any concerns about the policy? Tanong ni Jello. Wala na, umiiling siya at nanghahaba ang leeg sa paglinga sa silid na pinasukan nila Beatrice kanina. Ganun na lang pasasalamat niya na iluwaan ng pinto ang pinsan. Kung ganun, tumayo na rin si Jello. We're done. It's nice to meet you, Miss. Binitin ito ang sasabihin habang inilalahad ang kamay sa kanyang harap. Nakakatuwa mang isipin na matapos ang hindi nila magandang paghaharap kanina ay nagawa pa rin siyang pakitunguhan ng maayos ni Jello. O baka kaya ganun, dahil iniisip nitong baka magdaldala na naman siya ng kasiraan sa trabaho ng mga ito kung hindi siya pakikiharapan ng maayos. Janet Velez, sabi niya at inabot ang kamay ng binata. It felt good having her hand in his. What? Agad na binawi niya ang kamay mula kay Jello. He smiled knowingly at nakakainis yun. Mukhang may kakayahan itong basahin ng iniisip niya. It's nice to meet you and I hope we never meet again. Dali-dali niyang nilapitan ng pinsan. Kulang na lang ay kalat ka rin niya palabas sa opisina si Beatrice para lang makalayos sa paraang sumusunod sa kanyang multo ang mga ngiti ni Jello. Nakakainis. Bakit ba ako naaapektuhan? Si Kelvin De Luna ang prospect ko na hindi ko man lang nakilala dahil sa damuhong yun. Sumusukong bulalas ni Janet. Isang matagumpay ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice. Paano hindi kahit natutol siya sa plano ito? Guluhin nila ang weekend vacation ng talimpandas nitong boyfriend at ang bagong babaeng yun ay nagawa pa rin siyang mapa-oo. Isa lang naman ang bagay na isinusuhol nito sa kanya. Ang contact number ni Kelvin. Alam na magaling niyang pinsan na kapag si Kelvin na ang sangkot sa usapan, gagawin niya ang lahat kahit na anong hilingin nito. Sukdo lang, pakiusapan siyang humingi sila ng invitation papuntang Costa Galacia kay Mr. Maruki Gonzaldo. Ay, sa kasamaang palad, ay boss niya at makulit na manliligaw. Ano na lang sasabihin nito kung biglaan niyang hihilingin na invitation matapos ang mahigit 100 beses na yata nitong pagyayaya sa kanya na magbakasyon sa Costa Galacia.
pero parati niyang tinatanggihan. Hindi sa ayaw ni Janet sa lugar. Sa totoo lang, isa sa mga pangarap niya na makarating doon, pero wala naman siya ibang kilalang resident sa Costa Galacia na pwedeng magdala sa kanya ron maliban kay Mr. Gonzalo. Ang lahat kasi ng nagpupunta ron ay kailangan pa ng invitation bilang gate pass. Ganun ka-istrikto ang lugar. Ayaw rin naman niyang kagatin ang paanyaya ni Mr. Gonzalo dahil baka mabigyan pa ng ibang interpretasyon. Gayong hindi nga niya tipo ang mga tulad nito. Sikat na sikat ang exclusive residential and leisure property na yon. Sa pagkakaalam niya, isa yung coastal area sa Batangas na may 6,000 ektarya ang laki at bumubuo ng 12 cove. Ipinapaayos ng isang Italianong bilyonaryong negosyante. 30% ng land area lang ang inayos para ma-preserve ang natural wealth ng lugar. Ipinangalan ng 12 coves sa mga planeta at bituin sa solar system, pero hindi tulad ng pagkakasunod-sunod. Ang first cove na tinatawag na Sand Cove ang main destination ng mga nagpupunta sa Costa Galacia. Ginawa ng mga residential area ang kasunod na cove na tinawag na Earth Cove. Ang sumunod pang 10 cove ay hindi na pinakialaman kundi ay inalagaan. Lahat ng magpunta sa Costa Galacia ay puro satisfaction at saya ang souvenir na dala-dala sa lugar. At ngayon na tinatawag ng pangangailangan, kailangan ka pala ni Janet ang pagmumuka na makiusap sa boss para sa contact number ng crush niya. Lulunukin na niya ang lahat ng dapat lunukin. Bukod doon ay makakarating na rin siya sa Costa Galacia na ang kasama ay ang pisan at hindi si... Teka, paano kung magbigay ng kondisyon si Maruki na dapat ay kasama ito kapag pumunta sila ng Costa Galacia? Kaz, sigurado ka pa talaga sa gusto mo? Pangungulit na naman ni Janet kay Beatrice para kasing gusto na naman niyang umurong dahil sa huling naisip. Hindi ba mas malaking kahibangan yan? Binabalaan kita, iiwan kita sa resort sa sandaling umatungal ka sa harapan ko kapag nakita mo si Kirk at ang babae niya. Hindi sumagot ang pinsa niya. Sa halip ay sinamangutan pa siya. Nagpatuloy naman si Janet sa pandi-discourage. Humiling na lang ito na ibang bagay bilang kapalit ng contact number ni Kelvin. Huwag lang iyong palapitin siya kay Maruki. You're just going to get hurt. Bakit hindi ka na lang makipaghiwalay as in now na? Total ay may dahilan ka na at sapat na yun para hindi ikaw ang lumabas na masama sa relasyon nyo. Alam ko naman na isang issue sa iyo ang sasabihin ng mutual friends nyo. At sa palagay mo, hindi ako masasaktan kung makikipaghiwalay ako ngayon. Balik tanong ni Beatrice. Yun na nga. Masasaktan ka rin kahit anong gawin mo. So bakit hindi mo pa gawin ngayon? Get yourself hurt now. Break up with him and burst into tears. Siguro naman, after a week, maaayos ka na uli. Pinandilatan siya nito. No way! Hindi pa naman sure na tinatarantado niya ako. Gusto ko munang makasiguro. Baka paranoid lang ako. Hayang ka na naman. Akala ko ba ay atat na atat ka ng gantihan si Kirk na yan? Bakit ngayon umaasa ka na naman na mali ang hinala mo at hindi mo nakita nga sila? I just want to give him the benefit of the doubt. Hindi ko alam kung anong dapat itawag sa'yo, martir o tanga. Natahimik si Beatrice at paraang napaisip. Dapat lang, dahil sa palagay niya, isang katangahan na ang pagpaparaya nito. Inihahain na nga nito ang mga clue ay pilit pa rin niya pininiwala ang sarili na may pag-asa pa ito at si Kirk. Kung siya kay Beatrice, makita lang niya na may ibang kalampungan ng boyfriend ay sinisigurado at sisitahin niya, break na kami, break kung break. Huminga na malalim si Beatrice at hinarap siya. Gusto mo bang makuha ang number ni Kelvin o magtatatala ka na lang dyan? Sige ka. Baka maisipin kong ialok na lang kay Myra ang offer. Surely mas gustong-gusto nun na magkaroon ng contact number ni Kelvin. Hindi ba sinasamba rin niya si Mr. De Luna?
siya na lang ang pakikiusapan. Ang tinutukoy nito ay office mate niyang patay na patay rin kay Kelvin. And as if hahayaan niyang maunahan siya ni Myra. I already said fine, didn't I? Nayayamot na awat niya sa pagtitret ng pinsan. Tulisan talaga itong si Beatrice, manang-mana sa kanya. So, tutulungan mo na akong makakuha ng invitation papasok sa Costa Galacia at sasamahan ako ron in 3 days? What else? Baka may gusto ka pa idagdag na aasar na tanong niya. Wala na, ngumiti ito ng maluwang. Ano pa nga bang magagawa niya? Ngayon pa lang ay pinagpaplanuhan niya kung anong magandang idadaylan sa biglang paghingi ni Beatrice ng invitation kay Maruki at syempre ay ang leave niya. Itataon niya na Biyernes aalis at uuwi na rin Linggo ng hapon para makapasok sila pareho kinabukasan. Thank you so much, sir. Kundi lang talaga nade-depress ang pinsan ko, hindi ko kakapalan ng mukha na humingi ng leave at ng invitation sa inyo. Tuwang-tuwang sabi ni Beatrice kay Maruki. Naroon silang tatlo sa isang cafe, malapit sa opisina ng GSC. Pansin ni Janet ang pailalim na tingin na ipinupukol ni Beatrice sa kanya, habang nagpapasalamat siya kay Maruki. Iyon ay dahil sa idinahilan niyang depress ang pinsan niya at kailangan nito ng break kaya sasamahan niya magbakasyon. Hindi naman masamang kausap si Maruki at mabilis na umuo sa hiling niya. Bakit nga naman hindi? Nagpapa-good shot ito. You're welcome. Basta ikaw, Janet. Nakangiting saad ni Maruki. Kapag ganung nasa labas sila, ganun si Maruki na first name basis lang sila. Pero sadyang matigas ang ulo niya kaya sir pa rin ang tawag niya. Anyway, baka Sunday na ng umaga ako makakasunod sa inyo. Napuno kasi ang schedule ko. Biglang napawi ang malapad ng ngiti ni Janet. Pagkarinig na sinabi ni Maruki, susunod ka? Yeah! Pero sabi ko nga, sa ikatlong araw niyo na roon, kasi puno ang schedule ko. Sana sinabi mo sa akin na mas maaga para napaayos ko ang schedule ko. Pilit ng ngiti ang itinugon niya. Ba't ko gagawin yon? Ayoko ang kasama ka. Kung hindi lang para sa contact number ni Kelvin, nung ka akong makikiusap na humingi ng invitation sa'yo. You can use my unit para hindi nyo na kailangang gumastos para sa hotel room. No, thanks. Maagap na tanggi niya. There's no need for that. Kalabisan naman yun. Sinipa niya ang paa ni Beatrice sa ilalim ng mesa matapos mapansin sa balak nitong pagsingit. Umaanda na naman ang kakuruputan nito at maski ang pride niya ay isinasaalang-alang pa ng bruha. Nagpapasalamat nga kami at bibigyan mo kami ng invitation. That's more than enough, sir. Anyway, kailangan ko na po bumalik sa office. May mga trabaho pa kasi ako. Excuse me, sir. Sinabayan niya yun ng tayo. Tara na, Trix. Halos hilahin niya ang pisan palabas ng cafe. Ano ka ba ka? Sayang din yung offer. Bawas gastos. Apila ni Beatrice sa kanya. Tumigil ka nga dyan, Tris. Ideya mo ito kaya bahala kang gumastos. Ayoko naman babaon ng utang na loob kay Maruki para lang matulungan ka sa kalokohan mo. Baka mamaya niya kung ano pang hilingin niyang kapalit sa akin. Baka ang sarili ko pa maging kabayaran. Sita niya sa pinsan. Hindi na ito nagsalita. Siguro ay napag-isip-isip nito na tama siya at mabuti naman kung ganun. Ibig sabihin lang ay may pakialam pa ito sa kanya sa kabila ng pagpupokus nito sa relasyon kay Kirk. Teka, bibili nga pala ako ng yogurt, shake bago bumalik sa office. Mauna ka na ka, sabi ni Janet matapos maalala ang paborito niya. Yogurt shake ang gasolina niya sa pagtatrabaho. Kung wala yon, hindi siya makapagtrabaho ng matino. O sige, saka ba bibili? Tanong ni Beatrice na nilingon ng pinanggalingan niya. Ito na lang sa kabilang cafe, baka makasulubong ko pa ang hapon na si Maruki. Kulitin na naman akong napasimangot siya. May taglay rin naman kakulitan ang Japanese-Filipino na boss niya, lalo pa ngayon na siya ang lumapit para humingi na pabor. Nakapagpaalam na silang aalis at kung makikita nito na bumalik, baka mabigyan nito ng malisyosong
dahilan ng pagbabalik niya. O siya, sige, sa Friday na lang, cuz, whatever. She rolled her eyes. Nagmamarch siyang nagpunta si Janet sa kabilang cafe at bumili ng yogurt. Patapos na ang break time niya, kaya nagmamadali na siya umalis doon para lang mabunggo ng kung sinong pahara-hara sa daan. Shit! Oh my God! Ang yogurt ko!